Hello guys! Welcome back sa ating channel. Nitong mga nakarang araw, siguradong naging laman ng inyong mga news feeds ang mga headlines patungkol sa bagong US travel ban ngayong 2026. Now, marami sa ating mga kapamilya at kaibigan na nagpaplano na magbakasyon o kumuha ng US tourist visa ngayong 2026 na medyo kinakabahan sa mga balitang ito. May mga kumakalat kasing balita na kasama daw ang Pilipinas sa mga bansang banned na pumasok sa Amerika ngayong taon. At ang tanong, may katotohanan nga ba ito? So ibig sabihin ba nito ay kansilado na ang ating mga interview sa US Embassy sa Manila? O kaya naman masasayang yung ating mga ginastos sa pagkuha ng mga documents o pagbayad ng mga embassy fees na atin ang binayaran para maproseso ang ating application? Well, bago po tayo magpanik, pag-usapan natin ang latest na balita at announcements regarding US visa applications and processing para sa ating mga Pinoy passport holders ngayong January of 2026. Una, alamin muna natin kung ano nga ba itong Proclamation 10998 na pinatupad under President Trump administration. So para sa mga hindi nakakaalam, naglabas ang US government ng Presidential Proclamation 10998. Effective ito simula noong January 1 of 2026. Isa ito sa mga paghihigpit under the immigration policy of President Trump or under his administration. So may dalawang main lists silang nilabas. Ang una ay ang full ban list. So ito yung mga bansa na bawal talaga pumasok ang mga citizens nila, mapa-immigrant man ito o non-immigrant man papuntang Amerika. At ang pangalawang listahan naman ay ang 75 country pause. Ito naman yung pinakabagong announcements na inilabas ng Amerika nitong January 16 at 2026 lamang. At in-instruct ng US State Department ang kanilang mga US consular officers na i-pause muna ang pag-issue ng mga immigrant visas para sa 75 na mga bansang ito para maiwasan ang tinatawag nilang public charges. At dahil sa announcement na ito, maraming naguguluhan at maraming mga Pilipino ang kinakabahan at napaisip kung kasali nga ba ang Pilipinas sa ban na ito. Kasi alam naman nating napakaraming Pilipino ang nag-a-apply papuntang Amerika taon-taon as an immigrant or even yung mga Pilipino na nag-a-apply ng US tourist visa papuntang US. Now, ang katanungan ng karamihan, safe ba ang Pilipinas dito sa ban na ito? Now, according to our Philippine Ambassador to the US na si Jose Manuel Romualdez, sa kanyang statement nitong January 16, 2026, ay sabi niya hindi kasama ang Pilipinas sa listahan na ito. Now, uulitin natin, the Philippines is excluded. Sa katunayan, tinanong si Ambassador Romualdez via text message kung affected nga ba ang Pilipinas sa 75 country pause na ito. At ang sagot niya ay diretsahang sagot, no, we are not included. At ayon sa kanya, wala ring contingency plans na kailangang gawin ang Philippine government dahil hindi naman tayo kasama sa watchlist ng Amerika. Now, kahit na may mga bansa sa Asia na tinamaan ng ban na ito gaya ng Laos, Burma at Cambodia, ang Pilipinas bilang matagal ng treaty ally ng Amerika ay hindi kasama sa mga restriction ng under Trump administration ngayong 2026. Now, ito yung mga listahan ng mga bansang under sa 75 countries na nakapause ang processing ngayong 2026. Now, anong ibig sabihin nito para sa mga tourist visa applicants? So kung nag-apply ka na ng US tourist visa o ang B1 or B2, heto ang dapat mong tandaan. Tuloy pa rin ang interviews natin. Hindi sarado ang US Embassy sa Manila. Kung may schedule ka, pumunta ka pa rin dahil hindi naman nagbago ang lahat ng processing times. Hindi rin kanselado ang iyong tourist visa. So kung may valid US visa ka na, hindi yan basta-basta mavo-void dahil lamang sa proclamation na ito. Ang pause na narinig nyo ay mostly para sa mga immigrant visas. Ang tourist visas ay classified as non-immigrant, kaya technically hindi talaga ito target ng bagong memo na ipinalabas ng Trump administration. Pero guys, be careful pa rin tayo. Kahit hindi tayo banned sa bagong proclamation na ito, naging mas mahigpit ang vetting process ng US. Ibig sabihin, mas mabusisi sila ngayon. Ang mga konsul ngayon ay tinitignan pati ang mga posts natin sa mga social media like Facebook, YouTube, at yung kung ano-ano pa.
At tinitignan din nila ng maigi yung ating mga financial documents, kaya kailangan kompleto at yung proof mo na babalik ka talaga ng Pilipinas. Pinag-usapan natin itong topic na ito sa previous video ko, kaya kung hindi nyo pa napanood, panoorin nyo. They just want to make sure na hindi ka magiging public charge or liability o pabigat sa gobyerno ng Amerika, kaya nila pinapatupad itong striktong mga policies. Kaya guys, huwag basta-bastang magpapadala sa mga nakikita natin sa TikTok o Facebook feeds na nagsasabing ban tayong mga Pinoy sa Amerika dahil fake news po iyan. So always double check sa mga official sources gaya ng website ng US Embassy sa Pilipinas o sa mga trusted news sites para hindi tayo maguluhan. So as of today, January 17, 2026, malinaw ang balita dahil safe po tayong mga Pinoy na mag-process ng ating application papuntang Amerika dahil hindi naman tayo kasama sa ban na iyan. Kaya tuloy ang laban para sa ating American Dream. Siguraduhin nyo lang na kumpleto ang iyong mga documents at honest ang lahat ng ating mga ipinapasang documents sa US Embassy para walang sabit sa interview. Kung may mga questions pa kayo tungkol sa inyong specific visa category, baka makatulong ako sa inyo. I-drop nyo lang yan sa ating comment section sa ibaba at pag-usapan natin. Please don't forget to like and subscribe and share this video to your friends para naman mabawasan ang kaba ng ating mga kababayan na nagpaplanong mag-process, mag-apply ng visa papuntang Amerika ngayong 2026. Kaya safe travel po tayong lahat sa ating mga kababayang magbibiyahe papuntang Amerika at good luck naman sa ating mga kababayang nag-a-apply pa lang ng kanilang mga application. Thank you guys and God bless.